Are you willing to say yes to Jesus right now? We can always live with hope because of what Jesus Christ has done for us. Good morning! So I just want to share with you a very beautiful verse for today. It's about Titus chapter 2 verses 11 to 14. So basahin ko po siya sa inyo kasi maganda yung message ng verse na to. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. So dito sa sa verse na to, alam ko nagsulat nito si si Timothy, 'di ba? Or kung hindi ako nagkakamali, si Paul or si Timothy, pero feeling ko si Timothy to. Na-encourage niya na talagang ini-explain niya yung importance and yung impact ng gospel. So pinapaliwanag niya dito na So nakalagay pa dito, to live self-controlled. Struggling tayo dyan, self-control, di ba? Patience pa lang, yung pagiging sa temper ng tao, di ba? Marami self-control, hindi lang sa ganun, maraming bagay. I admit ako struggling talaga dyan. Hanggang ngayon, tagal ko ng Christian, struggling ako sa patience, sa self-control. And yun nga daw, upright and godly, di ba? Hirap nun. Paano ka mamumuhay ng matuwid palagi? Minsan may mga factors talaga na nagtitrigger sa'yo na magkasala ka or maging di ba, hirap. Kaya nga kailangan natin yung grace and power ni Lord for us to really be transformed. The passage also points us forward to our hope, the return of Jesus Christ, who redeemed us not only to rescue us from sin, but to make us His own people, passionate about doing good. So, pino-forward tayo that we should be anticipating or looking forward tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Pero while waiting for His return, kailangan talaga we will live a life that is honoring to Him. Nag-aantay tayo sa pagbabalik niya. Magfo-focus tayo on doing His will. Magfo-focus tayo na ma-transform yung character natin, di ba? Na maging Christ-like tayo in our character na napakahirap talaga gawin on our own kasi with our own strength hindi talaga natin kaya to. Si Lord lang talaga makakatulong. Up to now, kahit nga ako tagal ko ng Christian nagpo-fall short pa rin talaga ako. Umabagsak pa rin ako, especially sa area ng mga to. Self-control, patience, yung mga minsan napo-focus ka sa world, sa situation, nagwo-worry ka, nagkakaroon ka ng kasi nga hindi naman tayo perfect, and kaya nga we always need God's grace and strength and power every day. Kasi hindi natin kayang baguhin yung sarili natin all by ourselves. Ang laki po ng when we embrace the gospel talaga. We will learn to be humble and we will learn to surrender everything to the Lord. Na pag na-realize mo what He has done for us on the cross, mahahumble ka talaga. Parang magmamatigas ka pa ba sa ginawa ng Panginoon sa'yo? Pero yun nga, syempre, hindi porke si Lord ay mapagpatawad at mabait, hindi natin pwedeng abusuhin yung grasya niya. God's grace isn't a license to keep living as we please. It's the very power that enables us to live differently. So yun nga, hindi porke alam mong patatawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo, past, present, and future sins are already forgiven, it will give you the license or consent na patuloy kang magkasala. Although hindi natin maiwasan, minsan may mga pagkakataon nagkakasala ka nang hindi mo sinasadya. Wala namang there's always a grace for us to repent, and the Lord will forgive us for sure as long as we are sincere and willing talaga tayong talikuran yung mga sins na yun and magbago tayo. Each day, we should be reminded that following Jesus means saying no to things that pulls us away from Him, and yes to living with integrity, discipline, and faith. So yun,
even in this world na punong-puno ng mga temptations, ang daming mga nahuhook tayo kasi ang daming mga bagay sa mundong ito na kanais-nais. Pero 'di ba, katulad nga po ng mga shinare ko sa mga previous devotions natin na everything in this world is temporary. So hindi po natin pwede panghawakan. Talagang the Lord wants us to come to Him. Siya yung maging focus natin, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Kasi He's the only thing that will last forever. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. So, you cannot serve both. Hindi pwedeng mahalin mo si Lord at the same time yung world. Diba? Pwede mong i-appreciate everything in this world, but hindi ka magfo-focus doon. Kasi once nag-focus ka doon, lumalabo yung isa. So, pag nag-focus ka kay Jesus, lalabo na yung world. Hindi pwedeng, mahirap pag-focus sa dalawa. Di ba? Parang maduduling ka. So, kailangan isa lang. Pag nag-focus ka sa world, lumalabo si Lord. So, pag isa lang talaga, hindi pwedeng pareho. Kailangan mag-focus ka kay Lord and then everything will be blurred. Parang hindi na ganun ka-importante sa'yo. Pwede ka naman, pwede mo na may appreciate yung mga bagay sa mundo, pero lagi mong gagamitin to glorify Him. Even in this world full of temptation and pressure, we can live with hope because the Lord Jesus Christ has already redeemed us and continue to purify our hearts. Ang goal natin is to be eager to do what's good, not out of duty, but out of gratitude for His grace. So, yung paggawa ng mabuti, it's not a way of salvation. It's the result or the byproduct of our faith kay Lord. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para ka maligtas. Pero yung paggawa mo ng mabuti, it's a byproduct or the result of your salvation and faith kay God. Siyempre, pag nagkaroon ka ng faith kay Lord, it will enable you or give you the strength to do what's good without realizing it, or parang hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo, ay gagawa ako ng ganito para maligtas ako, para matuwa si Lord sa akin. Kasi sabi nga sa Ephesians 2:8, for it is by grace that we have been saved through faith, not by our own, not by works po. Walang bearing lahat. Actually, pag-serve natin kay Lord kahit hindi natin gawin, 'di ba? Pero kasi hindi naman tayo sinave base sa mga gawa natin Kasi kung base sa mga gawa natin, walang qualified. Lahat tayo ay hindi masasave kasi hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakasala. Kaya buti na lang namatay tayo, ay sinave tayo dahil sa grace ni God because of Jesus Christ, di ba? Kasi yun, kung tayo ay sinave, kung basihan ng good works, talagang walang makakapunta sa heaven ni isa. So, ayun. Sana nakatulong tong verse na to. Na sa ngayon kasi we really need to embrace God and yung the gospel, 'di ba, kung ano yung ginawa ni Jesus for us. Kasi once talaga na we truly understand the gospel, talagang iba, magsisink deep sa heart mo yun. It will really draw you closer. You will love the Lord more talaga pagka naintindihan mo yung ginawa ni Jesus for you. You'll start seeking Him, you'll start knowing Him, and all you want to do is to follow Him talaga and give your life to serve Him. So kasi sa ngayon, ang bagay lang po na mananatili ay yung ating relationship kay Lord, not yung mga bagay sa mundo ay temporary. So yun lang. I hope na naka-bless to at naka-encourage sa inyo. Bye-bye. Bukas ulit. God bless.